Exercise muna tayo. Exercise, make sure body very healthy. Sarap mag-stretch ng tuhod. Ano yan? Barley? Mahango? Anong Tagalog ng mahango? Salita ka? Hindi ko alam. Yung asawa ko. Umiinom ng barley. Mahangot sa Bicol. Ang mahangot sa Tagalog. Yung parang yung amoy ng grass. Preskong grass. Yan. Ang ganda ng asawa ko. Nag-barley para healthy. Eh, lalo na nung nung bata pa. Ngayon, 50 years old na eh. Mahiyain. Camera siya yung asawa ko. Ayaw magpakita yan sa camera. Ayaw magsalita. Ayaw magpakita. Background lang. Correct. Support system. Kailangan pala talaga, okay yung mo, parang may maganda kaming outfit, gamit, para ma-inspire ka rin mag-exercise, no? Dahil kaya natin dito yung treadmill sa rooftop. Babe, bakit? Isolated. Saka baka mawala na, no? Oo. Okay na to. Nice. Sabi. Oh. Sarap. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, oh. Sarap. Kailangan mag-exercise yung mga uniform. Bakit? Yan yung expectation ng tao. Pag uniform, malakas at maabilidad. Although, expectation lang naman. Pero dahil yan yung expectation ng publiko, we should live by it. We should do whatever we can to maintain it. Kaya,
tingnan mo yung mga caricature sa mga columns. Pag dinidepict nila, o yung asawa ko yun, saan kaya pupunta? Pag dinidepict nila ang isang pulis na corrupt, ano yung picture? May sombrerong Pershing cap, may batuta, may holster, may barel, may badge, o tsapa, may patches, may rango, kung minsan, at yun, malaki ang tiyan. Although hindi naman totoo yun na pagka malaki ang tiyan, corrupt. Pero yan yung perception ng tao eh. Malaki ang tiyan kasi perception lang naman na hindi ko sinasabing totoo to. Malaki ang tiyan kasi walang disiplina sa trabaho. Walang disiplina na reflective sa pagiging walang disiplina sa katawan, sa pagkain. Oh, come on guys. Sorry for saying that. But that's just a perception. Of course, mayroong mga matataba na malaki ang tiyan na honest, efficient policemen. Nung isang araw na kita ko sa internet, may isang pulis na nagpatiwakal na naman. Kakalangkot. Bakit ba a number of policemen are committing suicide? Stressful ang trabaho natin. Yung trabaho, stressful na, pero yung environment natin, stressful pa. Part ng pagiging uniform. Yung kultura natin, stressful din. May mga minana tayong paniniwala na hindi moderno, na hindi mabitaw-bitawan ng organisasyon sa kanang ibang mga matataas na opisyal. Mana-mana eh. Ngayong nasa DOJ na ako, kino-compare ko yung sitwasyon. Nagpe-perform naman yung mga tao na hindi micromanage. Yan. Kung baga, binibigyan ng tiwala yung tao na at kalayaan, binibigyan ng tiwala at kalayaan ng tao na gawin yung kanilang trabaho nang hindi masyado na supervise at nadidiktahan. Pero hindi rin natin siguro hindi rin natin masisisi yung organisasyon. Kasi may mga pulis rin naman talaga na pagka hindi mo na supervise, hindi maganda yung output. Naisip ko lang guys, nung training tayo, very effective tayo. Sunod ng sunod, kahit anong gawin, ginagawa. Kahit umakyat ng kahoy in 10 counts, inaakyat natin yan. In 10 counts, at bumaba in 10 counts, binababa natin yan in 10 counts. Kumakain in 10 counts, nagbibihis in 10 counts, nagdudumi in 10 counts, naliligo in 10 counts. Lahat mabilis at effective. Pero pag napunta na ng reality,
naiiba. Yung idealism nawawala. Or pwede rin idealistic nung pumasok, nung training, nagiba. Ako nung pumasok ako sa PNP, very idealistic na eh. Dahil siguro sa uri ng kinalakhan ko. Kasi lumaki ako ng probinsya, lumaki ako ng isang pamilyang disciplinarian yung tatay ko noon. Mas matindi pa. Teacher siya pero mas matindi pa sa pulis kung magdisiplina sa amin. At yung nanay ko naman napaka-bait at napaka-obedient. Ba't pareha sila halos ibinigay yung buong buhay nila para sa amin. Kitang-kita namin eh. Very sacrificing parents. And after that, pumasok ako ng Bicol University. I took up AB major in political science. That time, malakas ang insurgency. Meron akong isang classmate na nakadre ng NPA. Diba? At hinihimok niya ako mag-NPA. At yung isa kong classmate noon na matalino, siyang pinakatap sa amin, ay sumasama sa kanya, nagdidikit-dikit na mga poster sa kalsada. Yung Camp Ola na yan, sa Region 5, yung pader ng Camp Ola, pinipinturahan nila yan ng anti-government sentiments. Muntik na akong sumama, pero napag-isip-isip ko, pag-isip-isip ko, mas matimbang yung pamilya ko kaysa sa pinaglalaban nila. Kasi alam mo naman yung risk, yung danger. Diba? Hanggang naisip ko na lang na pumasok ng uniform. Yung isa kong classmate, habang nag-aaral kami, pagkatapos kong mag-graduate sa Bicol University, yung isa kong classmate, pumasok ng NBI. Ay, hindi pala. Sorry. First year... tama. Pagkatapos kong mag-graduate ng Bicol University, pumasok ako ng law school. Nag-first year ako sa University of Santo Tomas, Legazpi City. Ngayon, yan yung pangalan niya. But that time, it was Aquinas University. First year, law student kami noon. Yung isa kong classmate, pumasok ng NBI. Nakikita ko siya ngayon sa TV. Mukhang isa na siyang chief ng isang mayamang lugar sa NCR. Ako naman, sabi ko, hindi ko kayang pumunta ng Maynila kasi magastos. Magpupulis na lang ako. Hindi, mali. Magpupulis sabi ko ako. Parehas lang naman yan eh. So, yes, pumunta ako ng Camp Ola, nag-apply ng para maging pulis. Alam niyo mga kasama at the time, kulang na kulang yung recruit. Nag-a-announce pa publicly yung PNP para mag-apply yung gusto maging pulis. Nag-apply kami, lahat na interested applicants, kulang pa rin yung aplikante. May mga slots pa rin. Grabe. Kaya, yun, nakapasok ako, naging pulis, pero yung idealismo, dala-dala ko pa rin. Hanggang sa ngayon. Siguro naman makikita nyo sa mga post ko. In fact,
sinabihan ko yung asawa ko, sabi ko, alam mo, bakit hanggang sa ngayon, kaya ko pa rin mamatay, accepted ko pa rin mamatay para sa isang cause or isang bagay na ipinaglalaban na marangal at may justisya. Nagalit sa akin? Nagalit sa akin. Kaya, nung makapasok akong pulis habang nasa batalyon, kasi na-assign kagad kami noon sa batalyon, hindi pwedeng mapunta ng istasyon, mag-relax, batalyon ka muna. 9 years ako sa batalyon, nag-aral ako ng law. Yun, nakagraduate ako ng law after 9 years. Nag-take ng bar, nakapasa. Yun, nag-commission, naging kapitan, naka-major. Then, nakapag-retire tayo. Balikan natin yung ano natin kanina, pinag-usapan. Bakit ba ang daming pulis na nagpapatiwakal? Dahil siguro sa problema. Unang-una, ang naging problema ng pulis ay ang pamilya. Hindi maganda ang relasyon sa pamilya. May pamilyang iba, maliban sa litimong pamilya, palaging nag-aaway nung asawa kasi nagkaroon ng relasyon sa iba, nagkaroon ng anak, mas lalo na kasi panibagong obligasyon yun, kailangan suportahan ng pulis. And siyempre, ang susunod niyan, yung financial difficulties. Siyempre, limitado yung pera. Kailangan niyang magtiis. Diba? Hindi na ibibigay ng pera yung kaligayahan. Pero pag wala kang pera, masakit na katotohanan na hindi ka masaya. So ngayon, walang emotional and psychological stability kasi palaging nag-aaway. Mainit yung ulo palagi. Walang pera. Stress sa trabaho. Sabi ko nga, stressful yung trabaho natin. May bisyo pa, uminom o nagdroga. Pag pinagsama-sama, at iba pang problema, pag pinagsama-sama, ako, mako-corner talaga tayo sa isang tabi. At pag hindi natin napigilan, baka gusto natin kumalas sa buhay. Kaya napaka-importante mga kasama na disiplinahin natin yung ating mga sarili. Sabi nga, mind over body. Dapat mas malakas yung isip natin kaysa sa katawan. Lalong-lalo na yung mga pulis na lalaki. At yung iba naman, manaka-naka yung mga pulis woman. Madaling maakit sa iba. Sa totoo lang. At yan yung magiging topic natin sa mga susunod na araw. Kung bakit tayong mga police women, mas madaling magkaroon ng karelasyon sa iba, maliban sa asawa, kaysa sa ibang empleyado ng gobyerno. Actually, sa mga written post ko, diniscuss ko na yan. Pero siguro, i-discuss na natin by video.
siguro, yung dapat natin gawin dyan, mahalin natin yung pamilya, yung asawa at mga anak. Mag-focus lang tayo sa ating pamilya, din trabaho. Yun lang. Iwasan ang bisyo, iwasan ang sugal, alak, babae, iwasan yung korupsyon, yung perang galing sa masama. Kasi, pag nahuli naman tayo dyan sa korupsyon, magkakaroon tayo ng problema. Magkakakaso tayo. Masisira yung reputasyon natin. And worse, masibak tayo sa serbisyo. Naku. Ang dami nang nag-PPM sa akin na nasibak sa serbisyo, nakakaawa mga kasama. So hanggang dito na lang muna siguro, mga kasama. Ito po si Major Villania, Reynold Villania. Pag pulis ka, mahusay ka. Yan. Bye-bye.